morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning. La 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 la. Good morning, Kuya! Ay, ano oras na ba? 5:11 na po ng umaga. Uy, first day of September. Ako mag-gym ako mamaya, new month, new life. Yeah. September 1 na. Dapat nung ano pala, buong buhay mo, new Oo, life actually, every kapag day. bagong month talaga, para feeling ko, bagong pag-asa. That's right. Ang dami-daming Tapos next month ulit, bagong pag-asa Oo, ulit. next month ulit, magsisimula ako ng gym, tapos pupunta-tapos na, bye-bye. Di ba na, dagdag natin pag-asa mo, Erica, pakinggan mo to. Oo, kailangan talaga pag may pag-asa, kailangan nagbubukas ka ng Biblia, Yes. diba? Para mas lalo kang may words of wisdom galing nga sa Diyos. At syempre, papakinggan din natin yung words of wisdom galing kay Brother Eli Soriano. Pero ito ang katanungan natin for this morning. Ang gawaing immoral ng isang tao ay may nakalaan po bang parusa na mula sa Diyos? Sasagutin niya ng banal na kasulatan sa pamamagitan ni Brother Eli Soriano dito sa ating Biblically Speaking. Opo, lahat ng gawaing immoral may nakalaang parusa. Pero ang mga immoral na bagay na nagagawa ng tao, pagka po pinagsisihan yan at nagpasakop at sumampalataya kay Kristo, nabubura po yan. Napapatawad ng Diyos yung mga immoral na yan. Kaya si Kristo po ay karapat dapat na maging panagot sa mga immoral nating ginagawa. Kasi siya man po inudyukan ng demonyo, tinukso na gumawa ng immoral. Pero ang sabi po sa Hebreo, ganito naman ang mababasa natin sa isang talata, sa Kapitulo 4 at versikulo 15. Pakinggan nyo. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Si Kristo po tinukso sa lahat ng paraan. Sabi ng Biblia, tayo'y mayroong dakilang saserdote na hindi maaaring hindi mahabag sa ating kahinaan. Lahat ng gawaing immoral, bunga po ng kahinaan ng laman ng tao yan kapatid. Pero mahahabag siya sapagkat siya man ay tinukso rin sa lahat ng paraan. Gaya natin. Pero gayon man, nakapagtiis siya. So si Kristo ang makakatubos ng ating mga kahinaan na nagawa natin at ang immoralidad na nagawa natin, bunga ng ating kahinaan. Kayang-kayang patawarin ni Kristo yon at tubusin dahil siya man ay nakaranas din ng ganung panunukso pero hindi siya natangay noon. Kaya meron pong nakalaang pagpapatawad ng Diyos sa mga nagagawang immoral. Ang katunayan niyan yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa 2 Korinto, ganito po ang ating mababasa. Natatakot nga ako na baka sa anumang paraan, kung ako'y dumating ay kayo'y masumpungan kong hindi gaya ng ibig ko, at ako ay inyong masumpungang hindi gaya ng ibig ninyo. Baka sa anumang paraan ay magkaroon ng pagtatalo, mga paninibugho, mga kagalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagsirang puri, mga paghatid dumapit, mga kapalaluan, mga pagkakagulo. Baka pagka ako'y dumating na muli ay ako'y pababain ng Diyos ko sa harapan ninyo at ako'y malumbay dahil sa marami sa nangagkasalang una ay hindi nangagsisi sa karumihan at sa pakikiapid at sa kalibugan na ginawa nila. Ayan. Ang ibig sabihin po ni Pablo dyan, may pagkakataon pala yung nakagawa ng karumihan, pakikiapid at kalibugan kung pinagsisisihan. Ang sabi niya dun sa 21 ay natatakot ang wika ko, baka pag dumating ako na muli ako'y pababain ng Diyos ko sa harapan ninyo at ako'y malumbay dahil sa marami na nangagkasalang una na hindi nagsisi sa karumihan, sa pakikiapid at sa kalibugan na ginawa nila. So ang kailangan po kung nakagawa ka nun, natukso ka, kailangan ay pagsisihan at pagka pinagsisihan, hindi mo na po babalikan yun.
Yun po, may nakalaan pong pagpapatawad ang Diyos doon, kapatid. Ayan, sa bawat mali nating nagawa, kailangan marunong tayong magsisi at syempre bumalik sa Diyos. Maraming salamat po kay Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking ngayong Thursday morning. Diego? Ito quick meal sa lahat ng nanonood. Today is Thursday. Yes. And siyempre kasama natin si Doc Joseph. And it's the 4th day, Doc Joseph, of Ng ating kamote serye. Yun. Yesterday, dessert, di ba? Yes. We had, Ngayon naman, baked kamote kasi with marshmallow yesterday. recipe yun ni Tita June, yung mother ni Diego. Yeah. Talaga? Ngayon naman, Ano lulutuin Ang natin? gagawin natin Kamote pa ngayon, rin. may Kamote. kamote pa rin. Creamy chicken with sweet potato. Bulig na akong tomato. Aray ko naman, grabe ka naman dyan, Dong. ngayon, kung kahapon dessert, ika nga, ngayon main dish tayo, Doc Joseph. maganda Because yan. ang daming benefits ang kamote, di ba, Doc J? Yes. Di ba, the J Brothers? Talaga. Oo. Naalala. Huwag mo nang paalala yung J Brothers. Ano ba yun? Banda ba yun? O association Kami, nyo? Joseph and Diego. Joseph Diego, and Diego. J-E-G-O. Yun. Baka yung dyan si Jairus Acero. Tsaka si Jerica. Tsaka si Jerica. Jerica. Sige, ano ba ingredients yung atin na kamote dish? Oo, syempre, Doc Joseph and Diego, meron tayong sweet tomato and... Milk. Milk. Oo, Tapos tama. And we have kamatis. Doc Joseph. Kamatis, tomatoes, And onions, white onions po ito, butter, Tapos garlic, and chicken. chicken. Tapos meron din tayo dito ng cumin seed. Oo, cumin seed. It's a spice. Oo, tara, simulan na natin ang ating quick meal for today. Yes, go ahead, Doc J. Yes. Ilalagay natin ng oil, cooking oil yan. Ihahalo, stir, at idadagdag ang chicken, sweet potato, alam na, Garlic, yan. onion, onion. White onion. tapos yung chopped tomatoes natin. Madali lang pala, no? Pinch of cumin. Ihalo-halo mo lang, no? din salt and pepper. Yan. Stir Din natin. more. Lagyan ng gatas. Okay. Ikot pa. Ayan na. Wala. Cumin. Tapos, So parang may oo. pagka-Indian food pala to. Kaya pala yun yung naaamoy ko. Akala ko yun yung kakainin sa breakfast. Oo. Di ba? Alam mo pero Diego, pag yung ganyan lang kadali ang pagluto ng mga dish, okay yan eh. Pero mahirap rin. Di ba yung parang lahat ng ingredients hinahalo-halo? Pero hindi rin ganun yan eh, di ba? It has to have yung connection, di ba? Pero alam mo, kung ako papasok sa school, gustong-gusto kong ibaon yan, yung niluto natin. Lahat naman gusto mo ba unin? Actually. Hindi, teka lang. Kikay, mag-price update na tayo. Yes! Good morning, Kuya! Good morning sa inyong lahat, mga kasangbahay. Ako si Kikay at nagbabalik ako dito sa Barangay Tatalon Market in Quezon City para sa ating palengke price watch. Ngayon, mga kasangbahay, aalamin natin magkano na nga ba ang ating mga gulay at mga isda. Kaya ngayon, unahin natin mga gulay. Makakasama natin, syempre, ang isa sa ating mga suki na buntis na ngayon na si Ate Jik. Hi, Ate Jik! Hello! Okay, unahin na natin yung talong, my favorite. Ito, ate, itong eggplant, magkano per kilo ngayon? 80. Tapos ito naman yung ating ampalaya. 100. Ito, mga kasangbahay, may good news ako sa inyo dahil ang ating labanos ngayon, bumaba ang presyo, dating mga 100, ngayon 80 pesos na lang. Itong puso ng saging ay pumapatak sa presyong 30 pesos per kilo. Ang ating malunggay ay pumapatak sa presyong 5 piso per tali. Ito, mga kasangbahay, ang okra po ngayon ay pumapatak sa presyong 5 pesos per tali. Ang ating lemongrass po ngayon ay pumapatak sa presyong 3 pesos per stock. Ate, paano nga natin malalaman kung sariwa yung ating talong na bibilin? Pag makinis siya, Pag makinis. So ayun, mga kasangbahay, dapat daw ang bibilin yung talong yung makinis, yung walang wrinkles. At saka dapat yung puro ang kulay. Ayan, tulad nito. O yan, mga kasangbahay, bilang pasasalamat natin kay ate, syempre, bibigyan natin siya ng gift pack mula sa Good Morning Kuya at 4 Directions Ads. Maraming salamat, ate! Mga kasangbahay, ngayon alam nyo na
ang presyo ng mga gulay. Ngayon naman naalamin natin magkano na nga ba ang presyo ng ating mga sariwang mga isda. At syempre makakasama natin ngayon si Ate Alma. Hi Ate Alma! Ito naman itong paborito nating hipon. Magkano yung hipon? 400 to. Mga kasangbahay, ang yellowfin tuna po ngayon ay pumapatak sa presyong 200 pesos per kilo. Ay, ang presyo po ng ating bangus ngayon ay 130 pesos per kilo. Ay, ang ating alimasag naman po ngayon ay pumapatak sa presyong 160 pesos daw ngayon per kilo. Affordable ang ating tilapia sa presyong 100 pesos per kilo. Ayan mga kasangbahay, dahil pinunlakan tayo ni Ate Alma magkano ang mga benta niya ngayong mga isda. Syempre, bibigyan natin siya ng gift pack na Good Morning Kuya at 4 Directions ads. Maraming salamat, Ate! Thank you! Okay mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga gulay at mga sariwang isda. Oy, tatandaan nyo yung tip ni Ate ha. Para malaman nyo na fresh yung eggplant na bibili nyo, dapat makinis and walang wrinkles. Just like our faces, sariwang-sariwa sa umaga. Yan po mga kasambahay. Ang ating Palengke Price Watch today, may beauty tips pa with Kikay. Papayat naman, Kikay, diba? Good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. Osteogard, tulong iwas osteoarthritis sa Osteogard. Go, galaw! Oy, good morning. 5:26 ang umaga. At syempre, madami pa tayong pag-uusapan ngayon. Pero let's start off muna with si Rina sa Fitness 101. Nakakaranas ba kayo ng pains, ngalay, o kaya pamamanhead ng inyong mga kamay? Sa sobrang text minsan, nangangalay ako. Sobrang text, sobrang trabaho, di ba? Di ba yung mga naguhugas ng mga pinggan, minsan nakakaranas sila ng mga manhead, di ba? Ano ba yung mga pwede nyong gawing exercises pagdating sa kamay para maiwasan nyo ito yung mga pains, ngalay, at saka pamamanhead? So meron tayong 8 exercises na hinanda dito. Pwede nyo akong sabayan dito Yung una natin is the fist open exercise. So to, madali lang to. Naka-close yung fist nyo, tapos ibubukan nyo lang siya. Kailangan i-hold nyo lang yung pag-close nyo for about 10 to 20 seconds. Tapos, ibubukas nyo lang siya na super stretch yung inyong mga kamay. So, ito yung tinatawag nilang fist open exercise. Meron din silang tinatawag close open. Ayan. Pero, mas matagal. Close open. Pwede rin, di ba? Rotation ng kamay. May tinatawag din silang finger stretch. Ito naman, ipapatong nyo lang yung kamay nyo sa isang stable na object, di ba? So, kunyari yung table o kaya yung mga notebooks nyo, ganyan. So, finger stretch lang siya, i-close nyo lang ng konti, tapos isi-stretch nyo siya. So, yung palm nyo, stable siya dun sa pwedeng sa table o kaya sa notebook kung saan nyo man siya ipapatong. So, yung palm nyo, dun lang siya stable. Tapos, yung fingers lang, yung isi-stretch nyo. Yan. Tapos, meron din silang tinatawag na claw stretch. Ito naman to. Sa mga fingers nyo. Ayan. So, mararamdaman nyo yung stretch nyo at saka yung mga joint pains nyo. Nararamdaman nyo ba yung mga joints nyo? Kung medyo masakit, ganyan. Tapos ito, mararamdaman nyo sa may palm area nyo rin. Tapos meron silang ginagawang grip strength. So, pwedeng squish ball o kaya any ball na pwede nyong hawakan o kaya towel. Yan. So, ito yung grip strength. Yan. Diba? Meron din silang tinatawag na point strength. Ang tinatawag naman nila na point strength, ginagamit nyo yung per finger. So, point. Ganon. Mas maganda kasi kung may ball kayo. So, pwedeng ito. Yan, po-point nyo lang siya. Tsaka nakakawala din siya ng stress, diba? Meron din tayong tinatawag na finger lift. Again, ipapatong nyo siya sa isang stable na object. So, ililift nyo lang siya isa-isa. Tapos, i-hold nyo for 5 seconds. Yan. So, isa-isa, ililift nyo siya. Diba? Ayan. Ay, ang hirap. Ang hirap ng ring finger. Ayan.
And then, yung last two natin is the thumb extension and thumb flexion. So, ito yun. Kasi madalas, manaramdaman nyo, may pain kayo dito, diba? Masakit to sa pag-grip nyo ng mga object, diba? So, kailangan nyo rin ng thumb extension at saka thumb flexion. Sabi nila, pag sobrang manhid daw ng inyong mga kamay, bago nyo daw sila i-exercise or gawin to mga workout na binigay ko sa inyo, pwede nyo daw siyang ibabad muna for about 10 to 15 minutes sa isang warm water. Pag sobrang init naman ang gagamitin yung water, kailangan maglagay kayo ng hand gloves muna. Bago nyo ibabad dun sa mas mainit na water, about 5 to 10 minutes siya para daw mas lumambot yung mga muscles, ganyan. Okay ba yung nag-stretch yung mga ganito? Di ba sabi nila masama daw yung mga ganyan? Oh, yung mga pinapatulog. Di ba? Yung sa joint fluid, no? Oo, di ba? Hindi advisable. Yeah. Oo. Yung Oo, sa masama may daw connection yan. with the joint fluid, diba? Yes, Kaya oo. masama siya. Kala mo yung hinihila-hila, pinapatunog. It's not good. It's not good daw. So, mas maganda, nagawin nyo na lang yung mga Oo, sa spa. exercises na tinuro ko sa inyo, diba? Pero maganda yung mga exercise mo, lalo na pag may carpal tunnel syndrome. Oo, yung mga median nerve. Tapos, yung mga surgery to the wrist. You To can the do wrist, that yes. for parang minimal movement for parang rehab mo na rin, no? You just move it around. Tama din yung sinabi ni Jago kanina, yung wrist rotation. Oo. Diba? O kaya hand alphabet. A, B, But you have to be careful, kasi baka yung ma-extend mo masyado, ma-over. Baka magkaroon ka rin. So, Rina, how often do you need to do the hand wrist exercise? Is it every time masakit o pwede naman siya? Pwede naman siya Kahit hindi kasi masakit. nakakapang-relax din siya, diba? Especially kapag nasa-stress ka na sa computer works mo. Aside from dun sa naituro nating mga neck exercises, pwede nyo rin tong gawing exercises nyo para hindi kayo masyadong ma-strain dun sa inyong mga trabaho. Maganda rin siya exercise pa nga. Penging Okay. pera. Thank you. Ay, ginagawa ko na yan. Kay Diego ba yung ginagawa? Give me the money. Ito, actually, ginagawa ko rin yan. Sabi give ni me the Monica, money. yung talk of the town daw. Diba? May exercise din. Wala na pera. Ikaw ganun. Wala na pera. Sa bahay. May hand gesture. Pag ganun pwede. Pag ganun wala na. Ayan ang ating Fitness 101, hand Hoy. exercises. Maraming salamat, Rina. Habang tumatagal kami dito sa GMK, ang daming natututunan din namin, di ba? Daming advancement sa medicines kaysa nung bata kami, very basic lang eh. Ngayon, ang daming pangyayari. Ano yung share mo sa amin yan, Doc J? Yes. Ito yung continuation ng pinag-usapan natin. This is with regards to rejuvenation and regeneration, no? Now, we are going to that aspect of medical management kasi alam natin, di ba, talk about stem cell. Di ba? Alam niyo yung stem cell? Yes. Actually, the term is not really stem cell. They say it should be mesenchymal stromal cell. Bakit mesenchymal stromal cell? Kasi ito yung mga sinasabi nating yung mga cells na inosente pa. Pag inosente pa yung cell, pinag-grow mo siya sa isang individual, dadami siya. So it follows naturally, they will become very good cells. Okay? innocent cells. Yes, oo. Pangit. Mawawala yung pangit, no? Either you make it human or animal, that's why they're doing that. Now, yung pinag-usapan natin last week is regarding the use of the individual or yung personal blood mo. You have that, you call that allogenic. Pag sinabing allogenic, when you use or you extract your blood, that is non-allergic. Rather than yung, di ba, alam mo, partner, kung yung transfuse ka, you get blood, you get infection from other individuals. Hindi maganda. It's not compatible. Tama ka, Rina, no? Especially situations like pregnancy or you need blood transfusion, nakakaroon tayo ng problem. Okay? So they have come up with a new method now. You call that PRP, platelet-rich plasma. Anong ibig sabihin? When you see the illustration, yung first one, they extract blood. Yung dugo natin, pag in-extract mo, simpre pula. Di ba? Nakikita mo.
But when you centrifuge it, ilalagay mo sa centrifuge. Di ba kung meron tayo, nagpapa-examine tayo, CBC, platelet count, sinecentrifuge yun. Doc, hindi ko alam kung natanong na last week, pero how much amount of blood do you need? Very good. 30 ml. 30 ml. We use 30 ml kasi we have to get the plasma. Yung plasma o yung fluid, no? Yeah, So pag tiningnan mo yung dugo mo, pag sinentrifuge yan, magdi-divide yan into 3 levels, no? The third illustration will show you the plasma ito. 50%, 54% of this. Ito yung dugo mo, ha. Diba, lahat siguro kayo na extra ka na ng dugo. Kitang-kita nyo, pulang-pula, di ba? Pula. Pero pag sinentrifuge mo yan, it will divide into this. Inikot mo. No? So this portion is the one that we use for rejuvenation and regeneration. This will be injected to the individual again. Bakit? Kasi this one, you have your proteins. Thromboplastin, yung prothrombin. You have your vitamins here. You have your hormones, erythropoietin. Erythropoietin is very good to form new RBCs. Okay? Itong portion na ito, yung buffy coat na sinasabi, maraming WBC. The WBCs are the ones that attack infection. Very right, Rina. And you have a lot of platelets. Ito ang kinukuha ng, di ba pag nag-transfuse tayo, ito yung ginagamit natin for mga dengue. So ito ang mas pure, the buffy coat. This one, we remove this and discard this. This is the pure RBC, yung red blood cells. Kasi why do we discard this? Kasi ito yung mga may toxins na, yung mga nagkinuha na ng carbohydrates, mga ano. So when you try to see your whole blood, pag sinentrifuge siya, madi-divide pa rin dito. So we get this portion and we use it. Okay. So after getting this extracting, ise-centrifuge natin siya ulit. Then you put calcium there. No? You put calcium solution. Bakit kailangan mo? Para hindi siya maging malapot. Di ba? Kasi sasabihin mo, plasma yan, may protein yan, lalapot yan. Kasi pag in-inject mo yan sa individual, magiging matrix, lalapot siya. And we do not want the malapot consistency. You can cause granuloma. Alam mo, parang keloid, kakapal. No? So granuloma, we do not want granuloma. So we will centrifuge again, iikutin natin yung yellow portion. So pag na-centrifuge mo na yan and we put the calcium solution, you will break now the activating factors. The factors are very important to regenerate new cells. Okay. Okay ba? Parang naging serious na tayo. Yun yung mga inject mo dun sa mga problem areas mo, like the face, yun diba? ang kailangan natin. Minsan lagi nating sinasabi, pag na-blood transfuse tayo, parang feeling mo, gumagaling tayo, tumataas ang RBC natin. But the fact is, we are getting the plasma. Yung yellow, Platelet poor. Platelet. Pero minsan, hindi gumagana masyado kasi hindi na-activate lahat. So the calcium solution that is placed and centrifuge breaks down the factors. Maraming factors tayo, erythrocyte factors. So ito ang maganda. Now that will be injected to all the areas that are available. Di ba sabi ko last week, you have hair for transplant. You have the face to facelift. So hindi ka na kailangan mag-fillers. Mag-botox, you Sa just face, inject. Diretso sa face yan? Direct sa face. So pag dinirect mo siya, mag-grow siya, activate. Oo. These are new cells. So dadami siya yan. But when do you see There. results? You see all the injections there. When do you see the Gusto mo yan? results? Like isang injection 2 to 3 lang? weeks. You will see. That's the initial thing. Ayun no, nakita mo yung needle. This is the first So yung in-extract sa'yo na plasma, i-inject lahat ulit sa'yo. So that is yours. That is your blood. That is allogenic. Ibig sabihin, non-allergenic siya. Okay? And it does not alter what is not originally yours. In other Yes, words, sa'yo yan. It only enhances kung ano yung meron ka. Kunyari, kung ano yung tsura mo ng 20 years old ka, baka pwedeng ganon. Ang maganda kasi yan, Diego, guys,
sinala mo ngayon yung mga maganda, yung mga batang cells. You get me? Kasi halo siya dun sa mga Old ones. old ones, Yeah. nagamit na, nakakuha na ng mga toxins. Yeah. Now, itong sinala mo siya ulit. Yung sinala mo siya, pinasok mo sa system mo, that it gives you rejuvenation and regeneration. So, can you imagine you inject all of that, mag-glow ka and the So, rest of ayan. the thing. So, you can inject it in the hair. You can Gusto ko inject rin it sa'yo. into the joint areas, no? Sa joint. So it's like injecting usefulness, Yan. Doc Oh, J. yan, no? Tinan mo, partner, no? Paano Dumami siya Doc Joseph, ano inject sa ulo? sa ulo. So if you say, Doc, Yes, you inject it like Doc, that. Ha? if you say na within 2 to 3 weeks, makikita yung effect niya. So after 2 to 3 Sara weeks, pa lang, pwede ka ba ulit maglagay? Oo, you keep Mag-inject on pala. injecting. Kung ano yung ano, you keep on injecting, okay siya. Nadami siya ng, There's ayan, no no? overdose. Ayan lang siya. Tusok lang, tusok. Yan, oo. Hanggang dumami siya na, remember that is your blood. Yeah. That is very, very clean. That these are very, very young blood that you use. So kahit kalbo ka na, tutubo ulit yan. Oo. Pag may follicles pa dyan na pwede magtutubo pa. No? So, they went into the kneecap. So, ginamit niya. Now, later on, they discovered, kasi there's a lot of yung mga queries about yung rectal dysfunction, sa female, the, rigidity. They have yung sinasabi nila when they are premenopausal, wala na masyadong production ng skin glands. Sa female kasi skin glands, yung SKENE is equivalent to the prostate of the men. Diba minsan sinasabi ninyo, your husband will say, oh parang wala ka ng gana when you because you're so dry. Diba you hear that? Because your skin glands is not functioning. So what now they have done is they injected the PRP into strategic portion. No? For females kasi, we start for females, you have your G-spot, your Grafenberg portion. You know G-spot. Okay? Then, meron na ngayon O-spot. Alam mo ang O-spot, Monica? O-spot. That's a different topic. That's O-spot is Anong word? between the area between yung urethral opening mo tsaka yung vaginal opening. Alam mo na, yung imagine nyo, yung parang yung space doon, that is the O-spot. Why is it the O-spot? Because you inject the blood there. Isipin nyo ito, yung mga ini-inject So ka. this one, that's where you inject it? Yes, the plasma portion. How do you access it through the belly? No, to the area. Direct. Oo. Ang sakit nun. Hindi, kasi ano siya magi-spread out siya. Maganda kasi yon. Like if for females, we think of medical problems like incontinence. Alam mo, urinary incontinence. Diba, ang dami-dami nyo, sabi ni, diba, Kong, sabi, ang daming problema, magsa-surgery ako, mag-sling, we do Botox for incontinence. Now you can do this because you regenerate, you tighten the urethral area. So, pwede siya for urinary incontinence. Okay? Now, subjectively, maganda kasi that is where your skin glands is located. Very near. The ones that lubricate. Maganda yan kasi pag in-inject mo yan, it will stimulate lubrication. So, even your premenopausal, you will lubricate. You will not have any problems So binabawasan mo symptoms ng Yes, o yung dyspareunia. Pag sinabing dyspareunia, that is a medical term wherein you have painful, the feeling of painful when you do sexual performance or intercourse. So isolated in nature ba to, Doc? Or does it affect also the hormonal imbalance of a person? You have to check Totality, you have to check also the hormone. May tanong si Kuya, yung sa tuhod raw niya, pwede kaya yan? Oh yes. Pwede. It will decrease pain. Ayan na, pinakita na. It will decrease pain. Pag may inflammation. Oh, may inflammation or ano. Or may tear. Ganon. May tear. It will repair. Kasi ang pinasok mo, pinasok mo kasi ang dugo mo. Yan ang maganda, hindi dugo ng Foreign. foreign, tama ka Monica, or dugo ng ng sheep. Yes.
So it is yours itself. So is it better pag kunyari ma-operahan ka sa tuhod, pre-op or post-op? After na kunyari repair ang knee mo, tsaka mo saksakin. Pwede. Why do you have to operate even? So it could, Diego, you kunyari, can use that na. so it could It could heal. eliminate. Kasi if you're scared of being operated Pwede because of siya. that ligament, you just inject it and you Even heal mga you. And sprain how's or the tear? recovery period after the injection? You have to come and follow up para makita natin, i-evaluate yung Rina, yung pain mo. Like sa sports ka, Oo, mabilis lang ba i-evaluate yun? yung joints mo, yung movements mo, and the inflammation and the pain. There is a scale for the pain. No, may scale kami para sa pain. Ano yung success rate nito? Ay maganda. Mataas siya. Most of the sports individual that have knee problems, they do ERP. And yung cost? Versus... We'll talk about the cost. No, I mean, Mas mura ba siya compared to... yung versus traditional, which is higher. Ay, medyo maano siya, hindi naman kasing mahal, pero more or less. More or less. Maganda ang With a higher downtime. success rate. Oh yeah. And lower downtime. Of course, the surgery is we have a success rate rin Yes, naman, I mean, no? but you're saying this one's a little better. Yeah, because if you're scared of Being going operated into on. operation and you have a lot of yung in your mind na Anxieties. operation anxieties, correct. So you can do the ERP. Injection lang yan. So this is both for So yun sa females where we're saying the O shot and the A spot. You have the A spot also. Alam mo na? Which So you do not Mag-alphabet si... Mag-alphabet tayo So alam nyo na may G spot. Yes. Ngayon may alam nyo O spot, yes. yung area for incontinence. What's an E? That's Yes. The A spot is very near the cervix, yung pinaka opening ng matres mo. Pwede ring injectin doon to prevent vaginismus. Vaginismus kasi nagko-contract yung vagina mo. These are conditions, medical conditions for females that gives you Regardless of discomfort. age. Oo, that gives you discomfort. Pwede 'yon. Now you have hindi lang G-spot na alam nyo. So you have G-spot, your O-spot, and your A-spot. A-spot. Okay. When you talk about these spots, these are very, very important and very strategic and very erroneous. Alam nyo na, erroneous spots, no? So, hindi lang G, ha? Meron kayong O-spot and meron kayong A-spot. O hindi. Now, Pupuntahan muna natin si Attorney G. yes, Attorney G. Thank you, Doc Joseph, sa usapang pangkalusugan. Thank you, Doc. 6:16 na po ng umaga. Good morning. Welcome back sa Good Morning Kuya. And since it's a Thursday, Siyempre, hindi mo mawala dahil mga kasambay, makakasama natin ang the one and only Ninang Riza! Maraming mga Pilipino ang nais makapagsimula ng isang negosyo. Pero paano nga ba makapupundar ng maliit na negosyo? Yan ang sama-sama nating pag-uusapan kasama ang ating pambansang ninang na si Ninang Riza dito sa Ikonsulta Mo. Good morning! Siyempre, Good morning, kasama natin si Ninang Riza. Siyempre! Halika, Ninang. Saan ka? Diyan ka. Yung position ni Ninang. Okay. Maganda na naman kasi guys ang topic natin this Thursday morning. Tungkol sa negosyo. Yes, sa Paano- maliliit na negosyo. Paano magpundar ng maliliit na negosyo nila? Yan. Paano Paano kaya? magpundar? Oo. Ang sabi nga ni Manny Villar, paano niya natutuhang magnegosyo? Pumunta siya sa Divisoria, pinanood niya yung mga tindera doon nagtitinda. At si Ninang ay nag-ikot sa palengke ng Mindanao at ng Luzon at tiningnan ko rin yung mga palengke. So, mag-focus tayo dun sa mga palengke kasi maraming maliliit na negosyo. So, yung mga negosyo sa palengke na pinakamarami yan, siguro kung sa buong bansa natin, pumunta tayo sa lahat ng bayan, sa lahat ng lugar, may makikita palengke. tayong palengke. May kaibahan din, di ba? Meron yung wet
and dry, no? Tama ba yun? Oo. Oo. Oo, sa palengke kasi maraming section yan. Yes. Kung titingnan nyo, like for example, ang malalaking palengke, yung palengke ng Baguio. So, isang lugar na lahat gulay. Merong lahat, yung wet na sinasabi mo, yung mga isda, seafoods. Tapos may karnihan, may manukan, may dry goods, yung mga ukay-ukay. Meron din yung mga parang grocery, yung mga binibili natin sa supermarket. So lahat ng kailangan natin ay makikita natin sa palengke at lahat ng uri ng maliliit na negosyante ay nasa palengke. Bakit po sila nag-start sa ganun at ano yung mga kailangan nila para makapag-put up sila ng palengke nila, small business? Actually, ang pinakakailangan lang nila yung sarili nila na pagsisikap at saka konting puhunan at diskarte. Yan yung tatlong ingredients. Kasi nakikita natin yung mga tao na yan, nagninegosyo maaga pa lang, like alas 2 pa lang na madaling araw, gising na sila, then pupunta sila, ang bawat palengke may mga bagsakan din. So pupunta sila sa bagsakan, kailangan nila ng konting kapital. For example, ang gusto lang nila itinda saging or kamatis or minsan combination ng mga gulay, pangpakbet. Makikita mo yan. Tapos may stall ka lang maliit. Tapos yun, magtitinda ka na, simula ka na ng negosyo mo. Saka parang, di ba Ninang, no, guys, parang ang palengke kasi, parang pinakamagandang retail. Kundi siya yung wholesale na sinasabi. Parang Nina, pag sinabi mo, kung gusto mo mag-start up, wala ka pang medyo kaalaman sa negosyo, retail, you start with retail at ine-example mo yung palengke wherein yung retail mismo, yung small amount of finances, yung mga paano mag-compute, diba? Yung mga cash basis, at wala masyadong credit, no? Siguro doon pinakamaganda kung paano. Yun, totoo yan, Doc Joseph. So, konti lang yung talaga yung puhunan mo, no? So, yung sarili mo, yung oras mo. Then, meron kang say, for example, may 3,000 ka lang. Or kahit minsan 1,000, punta ka sa bagsakan, bili ka ng ilang sakong saging or gulay, ilang tiklis, then ibibenta mo, then may pera ka na for the day. So, minsan, yung kahit isang maliit na stall na ganyan, nabebenta sila ng 2,000, 3,000, hanggang 5,000 sa isang araw. Tapos, ang retail, tama ka rin, dahil ang kanilang rate, yung ROI nila dyan, yung kita nila, ay sometimes 200%. 50 to 200%. And minsan, nauubos siya in 1 day, 2 hanggang 3 days. Oo. Saka maganda rin kasi doon, di ba, yung perception mo ng gaano karami ang bibilin mo kasi these are perishable goods. Pag tama ba yun, Ninang? Pag bumili ka ng mas sobra, hindi na benta, sira siya, sayang yon. Di may ginagawa sila dyan. For example, yung mga saging, So, tinanong ko, sabi ko, anong ginagawa natin dito sa mga sobrang hinog na saging? So, meron palang ginagawa nila, sinusupply nila dun sa gumagawa ng mga banana cake. So, sa mga, kunyari, kung madiskarte ka sa mga bakery, hanap ka ng pagsusupplyan mo. So, pag dating nung medyo nangingitim-itim na yung mga saging, dun mo na siya idadalhin. Tapos, ang isa pang technique nila, tinutumpok nila. Like 5 piso lang isang tumpok, madami. So, nabibenta nila yun. Oo. So, kailangan nga, diskartehan mo. So, yung pinakamaganda, di ba? You can, yung mga non-consume, pwede mong ibenta ulit to make it into money again. No? Parang so, ang gagawin mo lang, pumunta ka ng palengke, mag-observe ka. Ako, ang ginawa ko, ilang araw, tinitingnan ko lang sila. Maaga ka, puntahan mo sa bagsakan, titingnan mo paano bumibili doon. Tapos hanggang makarating sila doon sa pwesto nila. Yung iba, kunyari sa labas. Tapos maganda sila, like sa Baguio, organize yung palengke. May ID sila. Tapos meron silang mga stall na permit, may mga ganon. So merong, ma-identify mo kung sino yung mga nasa palengke. Aside from palengke, Nina, ano pa yung mga maliliit na negosyo na pwedeng mag-start ka doon? Ay marami, alam mo, aside dun sa palengke, makikita mo sa labas naman ng palengke, may mga karinderya, kainan. So doon kumakain yung mga ordinaryong tao, tricycle drivers. Tapos merong mga, for example, fishball, yung mga maliliit na cart na inaano nila. O tapos meron din namang yung mga nagdadala lang. For example, from Quezon, yung mga tuyo, isda, ganyan. Tapos tinapa. Yung iba naman ang ginagawa, nagbabiyahe lang. Like pumupunta sila ng Bataan, kumukuha sila ng mga tuyo,
Tapos dinideliver nila dun sa mga nagtitinda. So, wala silang cost of yung operation in terms of Yes. opisina. Di mo kailangan yung air condition sa palengke. Isang stall lang na binabayaran mo lang na para sa permit mo lang. May nangongolekta doon na parang binabayaran lang nila ng 20 hanggang 50 isang araw. Depende sa laki ng pwesto. So, kung madiskarte lang talaga tayo, talagang pwede tayo may pagkakitaan. Ang dami mo makikitang negosyo. Meron naman ang trabaho doon, yung nagpapak lang, nagkakan or naglalagay lang yung mga plastic. Packaging. Packaging, oo. So, lahat ng klase, pwede mong gawin doon. Talagang magiging kang interesado. Tapos yung lahat ng produkto doon sa lugar. For example, iba't ibang klase ng gulay. Ngayon ko lang nalaman, may ganun palang gulay. Tapos, makikita mo din doon. So, iba't ibang klase ng kakanin, yung mga yun din, yung mga nagluluto, tapos i-deliver doon. So, nakikita natin talaga na yung ang dami-daming negosyo at this accounts for siguro 70% nung lahat ng maliliit na negosyo sa buong Pilipinas. Tsaka maganda rin kasi, di ba, Rina, Talia, and guys, nakikita natin dun siguro yung sinabi mo, Ninang, yung sample ng palengke, yung interest. Kung saan ka interest, later on, not necessary sa palengke ka magkaka-business, pero sa other stuff, yung interest when you build small retail negosyo. Ito si Erica lagi nasa palengke, di tanongin natin Every kung Monday anong ako. ginagawa niya sa palengke, di ba? Marami kang nakikita doon. yung Marami negosyante. talaga makikita, may nagbebenta. Minsan nga meron pang mayaman, mahirap, depende sa location. Yun. Last word? Parting words? Yun po ang sasabihin ko sa ating lahat, no? Maraming uri ng negosyo para dun sa maliliit. Hindi kailangan na magsimula tayo sa malaki, magsimula tayo sa maliit. At may pera po sa palengke. Yan. Thank you, Ninang Riza, para sa ating financial like 101. Yeah, okay. Punta natin si Kong. sa mga nagdra-drive sa ating mga kalsada, panoorin po natin itong mga tips mula sa ating manibela. Kailangan, bago tayo magmaneho ng ating sasakyan, ayusin po natin yung ating sarili. Yung mindset natin, talagang prepare po tayo regarding dun sa ating pagmamaneho. Tsaka kailangan doon, driving on plans talaga. Sa ating pagdadrive, para matansya natin lahat ng mga nasa paligid natin, keep your eyes moving and then always expect the unexpected situation. Halimbawa, magko-cross po tayo sa mga intersection, T-junction or side road. Dapat kung nakakita tayo ng intersection, malayo pa lang, nag-i-slow down na tayo. Bukod dun sa pag-i-slow down, lagi natin na-expect na may mga darating at dadaan na sasakyan kahit na wala naman. Dapat pagka nakita tayo ng pedestrian lane, aware na tayo doon. Dapat mag-i-slow down tayo kasi right of way na nila yon. Kaya nga naglagay ng pedestrian lane kasi lakaran pang tao yan. May dumarating o wala, dapat mag-slow down tayo. Katulad sa ibang bansa, pag nakakita ng pedestrian lane, talagang umi-stop sila. Kailangan meron tayong road awareness and alertness. Dapat ang alertness ng isang driver hindi bumababa sa 100%. And then, syempre, yung attention natin, lagi dapat nakapokus sa ating pagdadrive. Yung mindset natin, i-avoid po natin yung mga nakaka-distract sa ating pagmamaneho. Maganda kung ayusin natin yung pagdadrive natin, follow the rules and regulations sa karsada para ma-avoid natin yung mga accident or mga collision dito sa atin. Habaan po natin yung ating pasensya sa ating pagdadrive, especially kung traffic po yung area. Okay, ngayon mga kasambay, alam nyo na ang tips dyan sa ating manibela. And syempre, patuloy pa rin ang ating konsulta mo dahil may makakasama si Kong Erin. Good morning, Kong! Good morning! May VTR raw Ay, may VTR ba? May VTR ba? VTR! Tuwing Buwan ng
Setyembre, ipinagdiriwang sa Pilipinas ang National Teachers Month. Isinasagawa ito bilang pagkilala sa kasipagan at kontribusyon ng mga guro sa bansa. Ngayong taon, paano nga ba ipinagdiriwang ng mga Pinoy ang National Teachers Month? Ano-ano nga ba ang mga aktibidad na balak isagawa ng mga kinaukulan kaugnay nito? Yan ang ibabahagi sa atin ng ating panauhin ngayong umaga. Okay, totoo na mga kasangbahay. Good Take morning, two. Kong! Kasama Good po natin si morning, Jess Kong! Mateo ng DepEd. And syempre dahil month of September, it's Teachers Month. No. Anong tema natin ngayon for Teachers Month? Ang tema natin ngayon ay guro tungo sa pagbabago. Guro tungo sa pagbabago. Kaya nga maganda yun kasi dapat naman talagang parangalan natin yung ating mga guro eh. Yes. Kaya ang sineselebrate natin yung National Teachers Month, National Teachers Day sa September 5 yon. Yes, that's At saka World Teachers Day. Monday. Monday is coming Monday. Kaya kayo pakiusap lang, sulatan nyo yung mga paboritong guro nyo o kahit sinong guro. Balikan nyo. Magpasalamat kayo sa kanila. Isa yan sa mga ginagawa natin eh. At ano yung mga lineup ng mga activities natin for ngayong Teachers Month? Well, isa dito yung, yun nga, iniinganyo natin yung mga bata, iniinganyo natin yung mga kayo, ang media, para parangalan, sulatan, pasalamatan yung ating mga guro. Mga teachers, oo. Pangalawa, merong mga, kasi kanya-kanya yan eh. Diba? Kanya-kanya Divisions, activities. Basta patungo yan doon sa parangal sa mga guro natin. Magkukulminate yan sa World Teachers Day on October 5. Pero in between, may mga contest, may mga poster making, meron yung susulat yung mga bata doon sa mga media, sa mga reporters, para naman gawan sila ng mga storya. Diba, sa dyaryo na lang, isa sa kampanya natin, dapat itong mga dyaryo, kahit maglabas wag na ng lang storya. Wag na lang everyday, no? Kahit man lang every month, humanap sila ng isang guro, gawa nila ng storya. At itong meron bang mga i-recognize na mga guro dito sa Teachers Month na bibigyan ng parangal o ng kasama yan. Kasama yan. Oo. Kaya rin. Pero ayaw nga natin i-highlight sa isa lang eh. Yes. Kasi pangkalahatan yan eh. Kaya nga laging ang sinasabi natin pag nag-celebrate tayo ng National Teachers Month o National Teachers Day and up to World Teachers Day, lahat ng guro dapat pasalamatan natin. Kasi hindi naman tayo magiging ganito kung wala yung mga guro. Asek, you mentioned kanina yung nagpapasalamat, di ba? May iba kasing mga thoughtful na estudyante na ang way nila ng pasasalamat nila, nagbibigay sila ng mga pagkain, regalo. Sa ibang bansa kasi, hindi allowed yun. Sa atin ba, okay lang ba na tumanggap sila ng regalo? Kaya kasi madami namang form ng papasalamat. Diba? Pwede naman yung a little card. Or a little note in a post-it, i-post mo sa table niya. Flowers. O kaya kung marunong ka ng origami, katulad ko, magawa ka ng origami. Bigyan mo na lang yung card mo. Pero Asik, di ba last year, merong mga companies at saka may mga iba pang grupo na nagbibigay sa mga teachers natin ng mga freebies like Ayun. ano yung mga, meron ba ngayon? Ano yung mga binibigay sa kanila? Yan, salamat na Ninang Risa. Isa yan doon sa laging parang mainstay activity natin. Yung mga companies, pwede naman bigyan sila ng freebies. Halimbawa, pupunta ka sa isang restaurant, merong discount kaagad sila. O kaya dito sa MRT, LRT, may discount sana sila sa pagsakay nila. O kaya libre kung pwede sa mga jeep, sa mga bus, no? Either libre or discount o kaya hairstyle. Salon. Madaming bagay papasalamat. Hindi lang tayo na ordinaryong tao, pati siguro yung mga kumpanya. Mamaliit siya o mamalaki siya. Kanina nadinig ko, pag-usapan yung tungkol sa palengke. Yun na lang Pwede naman pakonting-konting libre. Meron bang kasi of course spearheaded by the DepEd, no? Pero yung mga
private schools. Sumasama rin ba sila sa Sumasama mga, naman sila. mga celebrations katulad ng ganito? Oo, sumasama naman sila. Every year yan, laging may kaya nga yung activities natin, hindi talaga ang central office lang ang nag-orchestrate. Okay. Pero yung mga specific activities, kanya-kanya yan. Sa school, sa division, meron lang tayong sinusundan na tema. And that this year nga, guro tungo sa pagbabago yung tema natin. Parang change is coming. Anong ibig sabihin na USEC? Magiging USEC na si Anne. Congratulations. Magiging USEC na Pareho si lang yan. Public servant pa rin. Ngayon, ano ba yung ginagawa naman ng DepEd at saka ng gobyerno na para mabigyan ng additional benefits or tulong yung mga guro? Madami naman sa existing ko naman natin, mga programa, no? Halimbawa, yung ating salary kasi hindi mo naman pwedeng i-single out yan pangkalahatan yan. Yung mga benefits kagamukanong sa PhilHealth, hindi lang pang hospital ngayon yan, pwede na siya para doon sa check-up. Kaya meron tayong programang check-up. For the National Teachers Month, come October 5, which is the World Teachers Day, pwedeng libre silang hindi magturo. Parang day off. Parang day off. Day nila off, yan. day off. Tapos mayroong sariling silang Program. celebration na gagawin ng mga bata para sa kanila. Asik, mapunta naman tayo dun sa mga OFW na teachers na ngayon hindi na, yung nandun sa ibang bansa, di ba? Kung ngayon pinababalik na yung mga marami na bang nakapasok sa DepEd ngayon na mga yung guro na nagbabalik dito? Madami na, no? Nung latter part ng 2014, naglunsad tayo ng programa. Ang tawag niya sa kanya ay Sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir ko. Kung saan iniinganyo natin yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, na guro, na magturo dito. 150 na as of last year yun, ha. For this year, meron tayong 198 na ine-expect. Sa iba't ibang bahagi ng bansa natin, sila dinideploy. Automatic yon, binibigyan natin ng teacher. Thank you, Ninang Risa, napaalala mo sa akin. Oo. So, anong mensahe mo sa ating mga nanonood ngayon tungkol sa kailangan na bigyang parangal ang ating mga guro? Hindi lamang ngayong buwan. Kasi ayaw naman natin sabihin na pag dumadating lang September, October, Teachers Month yan. Dapat buong taon yan. Yung lagi kong sinasabi doon sa ating mga kasamahan, parang pag-aasawa yan ang pagliligaw, hindi natatapos yan kapag kinasal ka na. Sa katunayan nga, kailangan dire-diretso ang pagliligaw mo. Ganon din sa pasasalamat sa ating mga guro. Hindi lang itong dahil may National Teachers Month, National Teachers Day, dapat everyday, a small token lang. O kaya, bubulungan mo lang, salamat po, teacher. Di ba, yung ganun lang. Miski nga papasalamat natin sa magulang. Mga magulang natin, teachers din natin. Yun lang, mga small things. Small things. Is sufficient na. Okay, maraming salamat, Asek Jess Mateo. Yusek. Yes. Happy Teachers Day Mula sa lahat ng mga Teachers Day to all of you. Diego. Thank you. And, Talia, mamaya ng daldala, trabaho ko muna. Ginagawa ko na kasi alam ko, sabihin na naman ako. O kayo ba ha? Sawa na ba kayo sa traffic? Mabagal na traffic sa EDSA? Sawana! Mahabang pila sa MRT? Ayaw! Sawang-sawa na kayo, di ba? O itong ipapakita ko sa inyo sa Talk of the Town, mukhang itong solusyon natin. Ito, panoorin nyo. Kung dati, isa lang fictional vehicle sa pelikula ang mga flying car. Ngayon, isa na itong reality sa ating panahon.
Isang Slovakian company kasi ang nakagawa na ng isang flying car prototype na tinatawag nilang Aeromobile. Ang Aeromobile ay isang convertible vehicle na pwedeng ibiyahe on air and on land gamit ang state-of-the-art technology. Ito ay may 2 seats at pinapaandar on regular gas. Nasa lupa, pwede itong gamitin gaya ng karaniwang mga sasakyan. At kung papaliparin naman sa ere, ay kailangan lang i-fold out ang mga pakpak nito. Sinasabi na sa pamamagitan nito ay maaring mapawasan ang travel time ng mga commuter. May mga nagsasabi rin na maaari itong makatulong sa operasyon ng mga emergency responder at law enforcer, lalo na sa mga lugar na may poor road infrastructure. Ayon sa kumpanyang may gawa nito, balak nilang i-commercialize ang nasabing sasakyan sa taong 2017. Bibili ba kayo niyan? Next year na daw, di ba? Yes, 2017. Ayan, nagsisimula na ang Back to the future. Back to the future prediction. Raw lang si Asek. Go ahead, Asek. Good morning, Kuya. Ayan. Gusto ko yan. Ba't ka naman ng ganyan? Basta akin to. Si Asek meron, tayo wala. Ito natin dito. Ay na, sige ang lahat. Maraming dibali na, meron naman tayong breakfast. Okay. Good morning mga mami, daddy. Gising-gising na po. 6:40 na ng umaga. Dapat good na morning nila mga kasangbahay dahil it's our favorite time of the day, ang What's for Breakfast! Tapos na ang bumper. Oo, tapos na. Sinasabi ko lang. Kasi yung energy mo hindi tumumpak sa bumper. Dapat bago mag-bumper, what for breakfast? Hindi wala lang, para alam nila nakakain na tayo. Hindi ka makitom ka na. Oo, kaya gusto ko na simulan. Jeff, ang mga kasangbayan makakasama natin ngayon, syempre, walang iba kung hindi si Chef Elton, hindi Elton John, at si Chef Michelle. Si Chef Elton, pinag-uusapan niyo kanina lang cute ang hat, sabi mo eh, di ba? Thank you. Gusto ko niyan. Pero Chef Elton, no, kanina nakita namin gumagawa ka ng pizza dough. Yes. Tama ba kami? So, pizza ang atin na gagawin ngayon. Opo. Okay, anong klaseng pizza gagawin mo, Chef? It's a fresh Hawaiian pizza po. Fresh? Wow. So straight from the dough. dough. Yummy. Di dapat masarap to. Ano ingredient, Chef Elton? Ang ingredients natin sa pizza is a pizza dough, may sweet ham, onion rings, red and green bell pepper, tomatoes, tomato pizza sauce, cheddar cheese, mozzarella cheese, and pineapple tidbits po. Yun. Kasi Hawaiian eh, di ba? Opo, Hawaiian. So, kailangan may pineapple talaga yan, Kikay. Nako, Kaya excited. kung ayaw nila, pwede naman nila alisin. Opo. No? Sa paggawa naman po ng dough natin, we have yung ingredients natin po ay yeast, all-purpose flour, water, and salt lang po. Yun, very simple. Very Saka di ba, Chef, kung ayaw nila ng complicated, meron yung mga instant yeast na ngayon. Eh. Yung mabibili sa grocery. Kasi yung mga old school chef, yung mga inaano pa sa tubig eh. Opo. Talagang they make it from binubuhay. Pero ngayon may instant yeast na. Chef, procedure. Procedure natin sa pagluluto ng dough, sa paggawa ng dough is we have the flour, isama-sama lang natin pati yung yeast, tubig at saka yung Instant ba ginamit mo dito? Yung yeast po. Instant? Opo. Di okay. Very good. Okay. Tapos ano lang natin, i-knead lang natin and then gagawa tayong parang bola. Tapos i-roll natin sa pin and then yun na po. Ano na tayo ng dough. Fresh dough na po yun. So wala nang resting time to? May resting time po, pero na-rest ko na the po. less na resting time, pag 10 to thin crust. 15 minutes. Kasi pag thin crust, di ba, hindi na kailangan i-rest yan, di ba? Okay, anyway, Chef, go ahead. Ayun po, start na tayo ng pagluluto. Ang pagluluto natin is sa skillet po natin is naglagay tayo ng cooking spray. And then after 10 minutes po, i-flip po natin siya. Kasi hindi Ito yung non-stick na spray, no? Non-stick na spray. Tapos maglalagay po tayo ng tomato paste. Sa mga ingredient na po, ayan, mozzarella, cheddar cheese,
tambak-tambak lang po yan. Ilalagay pizza lang. Oo, babagsak lang Just naman throw yan it all around. At saka hindi tayo gagamit ng oven kasi Pwede skillet naman lang yung natin skillet. ang gamit. Si Erica, kanina pa nakatingin dyan. Oo, ang Fresh. bango-bango ng pizza. Ayun, nilagay natin lahat ng ingredients, pineapple tidbits, green pepper, yung sweet ham, and then yun na po, tatakpan na po natin for yung onion rings kasama pa. Oo, basta ilagay lahat. Lagay lahat, Oo. lahat ng ingredients. And how long, Chef, ang paggamit ang skillet, how long ang cooking time mo? 10 to 15 minutes lang Then, po. at what madali lang. temperature? 230. 230 degrees. So ito po yung, wow, tingnan mo naman yung mga kulay niya, no? Oh, very bright and colorful. Kita mo, Kikay, ha, yan ang kagandahan sa skillet na kasi yung heat mo nanggagaling sa ilalim. So, di ba, Chef, yung mga gulay mo hindi nasunog, oh? Opo. Nag-maintain yung freshness. Napakaganda ng So, pizza. hindi natin kailangan oven, skillet lang pwede. Huwag mo tatanggalin yung gulay, ha? Kaya pala sabi niya, sige, ayoko yun pala yun. Yun pala yun, ayoko Pizza, alam mo, Chef, ayan mo kapag pizza, walang umaayaw ng pizza. Hoy, teka lang, may dala pa ata. May dala ka pa ba, Chef? Po, I have a fruit salad. May fruit salad For everybody. Chef, ano yung ipopromote natin? Po-promote ko, PPTI Salad Master. Thank you sa boss ko, kay Ma'am Annie Fritz, sa PPTI family. Yun lang po. Yun, tas may mga social media accounts? Social media accounts ko po, sa Facebook ko, ej_guevara@yahoo.com. Yan po. Contact number? Contact number ko po is 0939-434-8026. May babatiin ba? Babatiin ko po, PPTI family, family ko sa Navas, Aklan. Wow! Hello, good morning. Thank you, Chef Anton. And kayo naman pumunta tayo kay Chef Michelle. Hi, Chef Michelle. Dito tayo, tara. Kasi dalawa ang chef natin na lagi. Yes. So, ano alam bang ginawa natin. ni Chef? So, I do a breakfast roll snack. So, this is just simple. Wow. But this is this berries. Simple but tasty, ano? That's a mozzarella inside. Very cheesy morning tayo ngayon, ha? Oh, I like it. Ingredients. So, to all the vegetarian, and the ingredients are onion. Wala ba siya? Yun. Onion, green pepper, 1 cup half corn, salt, pepper for taste, and tablespoon of oil. 1 tablespoon of oil. Olive oil. Italian seasoning, the bread, 1 mozzarella cheese, ketchup, mayo for dipping. Then, we're gonna put some olive oil for that. Tapos, meron pa ba? So, that's it. Procedure, paano ganito? Okay. Procedure is, we're gonna put some oil. Then, after that, we're gonna saute the onion, bell pepper, the corn. After that, we're gonna put salt and pepper for taste. And after that, we're gonna cool that. Then after that, we're gonna put everything veggies in the bread. Then after that, we're gonna roll it. We're gonna put mozzarella up on the top of it. So we're gonna roll the bread. Oh, roll lang. When after we roll the bread, we're gonna put that and put some olive oil on top and Italian seasoning. So, yan na. The rest of the bread, then after that, we're gonna bake it for like 5 to 6 minutes. Then, if it like a brown na, we're gonna pull out. Then It's ready to go. Yeah, it's good. I like that, Chef. Okay, ayan na ang ating breakfast vegetarian bread roll snack. Pero may dala pa si Chef. May dala pa. Ano ba ginawa mo, Chef? Na iba pa? I have some cinnamon and yeah, this is mamon and some tart. For us, like a dessert. Oh, I like that. I like that. Sira diet. Oh, Chef, ano ba ang ating social media accounts? I have my FB here, Michelle De Vega. So I'm gonna promote our restaurant in US. That's Chatcast USA. So I wanna greet also my family. Kasi for vacation lang ako dito. Ay, wow. So yun nga, De Vega, my mother, and wanna greet also my babe, Douglas McIntyre. He gonna come here soon. That's it. Balikbayan pala si Chef Michelle. Welcome home. Ay, ito pala, Chef. Ano ba ang iyong contact numbers?
Actually, sa FB lang ako inaano ng mga friend ko eh. Hindi, Doon ka na kinokontak madalas. doon na lang. Sa Michelle De Vega. Add ka namin later. Maraming salamat, Chef Michelle Thank you too. and Chef Elton. Oy, nakalipas na naman ang isang episode ng What's for Breakfast. Pwede na tayong kumain. Pero syempre, patuloy pa rin tayo sa public service sa ating ikonsulta mo. Okay, tayo si Tatay Eduardo Calugtong, 65 years old mula sa Paco, Manila. Magandang umaga sa iyo, Eduardo. Good morning po. Sige po, andito po si Doc Joseph. Tatay? Tatay, Eduardo. Sige, babalikan natin si Tatay Eduardo, Jegs. Wala pa. Balikan Okay. natin. Sige, magano muna tayo. Word for the day. Word for the day. Facile. Adjective. Easy, easily done, performed or achieved in an easy, effortless way, working or acting in a smooth, free, and unrestrained manner. Example sentence. The experienced ballerina learned the facile routine in 10 minutes. In Tagalog, madali. Uy, alam mo, Diego, namimiss ko si Haris Acero kasi nanguli lang ako. Hindi, word for the day. Word for the day, baka lang on the go na. Sorry! Fossil. Ano? Fossil, di ba fossil? Ang word fossil, madali. Ano ba spelling? F-A-S-C-I-L-E. I think we're gonna have a facile day today because we're gonna eat breakfast. Tama ba? Okay, wala akong Iba lang, iba na talaga. Iba. Sabi ko sa'yo, dapat si Kuya pinag-word of the day mo yung lumalalim sa atin eh. Para malalim ang word for the day. Facile. The hearings yesterday in the Supreme Court was not facile. O, tingnan mo, dapat yan yung tinatanong natin ng sentence para makabuluhan. Si Ratatouille nandito. Siya yung ano pa, pwede ko magamit ka sa banyo, shower ka. Pwede yun ang bago mong... Oo, bago kong headdress. Oo, ilamin mo na yan ang... Sinasabi ko kanina, tsaka mga kasangbahay, namimiss natin si Haris Acero ngayon dahil gusto kong malaman ano pag ginawa niya sa kanya On the Go! Good morning, Kuya! Good morning sa mga kasambahay at good morning sa mga kasama natin dyan sa bahay. Ito po, naglalakad-lakad na naman tayo sa kalye po at may nakita tayong malunggay. Ito po mga kasambahay, alam niyo ba? Ang malunggay po ay napakaganda po sa ating katawan. Ito po ay punong-puno ng mga vitamina at minerals. Alam niyo po ba na ang ating malunggay ay may 7 times higher na vitamin C as compared sa ating mga oranges? Ito po ay may 4 times higher din po na calcium po as compared sa ating mga gatas. Meron din po yung 4 times higher na vitamin A as compared sa mga carrots. At meron po itong 3 times higher po na potassium as compared natin sa ating mga saging. Ito pa, ang ating po palang malunggay ay may 2 times higher po yan na protein as compared natin sa mga gatas. Kaya nakita niyo po, napakaraming benefits po ng ating pong malunggay. Pero maliban dyan, ito po, ang dahon po ng malunggay pwede po natin dikdikin at ilagay po sa mga sugat-sugat. Ito po may antibacterial property at para po sa mga namamaga ay makakatulong po ito. At para naman po sa mga low blood pressure, sa mga mabababa po ang dugo at sa mga gusto po magkaroon ng mas maraming gatas para po sa mga kanilang may mga sanggol, pwede po yung dikdikin din po yan, lagyan po ng kalamansi o kaya naman po ng honey din at inumin every morning po. Pero paalala po natin mga kasambay, sa lahat po ng mga pagdikdik na yan at pag-inom po, mas maganda i-consulta nyo po sa eksperto nang sa ganun ay magabayan po kayo ng tama. Kaya nga po lagi nyo kaming sasamahan dahil po sa mga dagdag kaalaman, kahit po sa lansangan, lagi kang may maaasahan. And you're always
On the go! Okay, maraming salamat Ari sa iyong mga tips dyan sa ating On The Go. Okay, balikan na natin si Tatay Eduardo. Tatay, konsulta niyo na po. Ang itatanong ko lang po ay tungkol sa urologist, ano po? Ako po ay na-laser operation ng March 17. Ang tanong ko lang po ay, ito po ba ay pwedeng bumalik pa rin sa ang sakit sa ito? Magkaraan ko ba operahan? Okay. Tatay Eduardo, kung laser surgery ka, no? Pwedeng bumalik ang bato pag one is pag stone former ka, no? Ibig sabihin ng stone former, may metabolic problem ka, yung proseso like yung mga calcium mo, yung sa katawan mo, pwedeng nag-cause ng increased formation ng stones, no? So that's one indication. And second, pag may mga bumabalik ka sa dati mong gawi, yung mga diet mo, pwede kang magkaroon ng stones, okay? Third, pag paulit-ulit yung infection mo, pwede kang magkaroon ng stones ulit, okay? Now, pag tinatanong mo, Tatay Eduardo, kung yung surgical procedure na ginawa sa yung laser ay presumably natanggal lahat ang bato, maganda yon unless meron tayo yung tatlong sinabi ko na risk factor na pwede bumalik ulit yung bato mo. Now, kung sinasabi natin na okay lang na maulit yung laser surgery or non-invasive na surgery kung magkaroon ka ng bato, wala namang problema kasi ano naman siya, non-invasive, hindi naman kagaya ng operation na bubuksan mo ulit yung kidneys mo o kung saan man nakasituate yung bato. So, pag inatanong mo, Tatay Eduardo, kung pinakamaganda, siguro magpa-evaluate ka, ma-check natin kung iniisip mo meron kang bato pa natitira after the procedure. Maganda kasing natitingnan natin ulit at nakikita kung may mga residual stones ka or mga retained stones. Okay, Tatay Eduardo? Opo. Salamat po. Thank you, Tatay. Thank you, Dr. Joseph. Thank you. Oy, pero di ba, sarap pa yung kinakain mo? Ang sarap na, good mood. Ano pa, masarap? Oo, ito mga kasangbahay, syempre, hindi tayo magkatapos ng Thursday morning kung wala akong ibabahagi sa inyong something good. That's right. Leo, yan ang gusto ko dito no remix. Ito mga kasangbahay, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang matapat na taxi driver sa Chicago, USA na nagsilbing inspirasyon sa ating mga netizens. Ito nga ang buong kwento, Ayon sa isang report, sinundo ng taxi driver na si Jose Figueroa mula sa Chicago ang kanyang pasaherong taga-Ukraine sa airport. Nang pagkarating nila sa kanyang destinasyon, hindi namalayan ang kanyang pasahero na naiwanan niya pala ang kanyang pitaka na may nilalaman na $3,000. Nako, ang laking pera niya na, grabe. And ito pa nga, mga kasangbahay, biglaan ni Jose na alala ang kwento ng pasahero na binenta niya ang lahat ng kanyang pag-aari sa Ukraine upang magsimula ng panibagong bugay dito sa Estados Unidos. At dahil dito, agad-agad niyang isinauli ito sa kanyang pasahero at labis naman itong ikinatuwa ng mga netizens dahil siya may ginawang something good. Yes, mga kasangbahay, i-like and i-share nyo na po sa Facebook ang Kikay Cares .com. Hindi pala .com, wala pang .com. Just log on to facebook.com/KikayCares. And like and share mo yung mga kwentong may magagandang tema. Oo, maaari rin magbahagi ang ating mga kasangbahay na mga kwentong nakaka-good mood, mga na may good Samaritans and anything na Here and abroad. Yes, international. Alright, maraming salamat, Kika.